So, i-real talk review natin tong Infinix Smart 8. Ito yung isa sa mga bagong phone galing sa Infinix at pinakamura, isa sa pinakamurang phone galing sa Infinix. Isa nito is around 2,800 pesos. Okay, less than 3,000 pesos. Isipin mo yun, meron ka ng sariling phone kung saan pwede ka mag-Facebook, TikTok, Spotify, Twitter, lahat-lahat na for less than 3,000 pesos. So, meron siyang single lens na camera. Itong pangalawang lens ay AI lens lang yan. No? So, hindi siya masyadong... Di ko nakikita yung purpose niya. Pero isa lang yung talaga yung camera niya. Pero ina-advertise siya as dual cam. Meron din siyang, of course, meron din siyang selfie camera. This is 8 megapixel. This one is 13 megapixel. So, maganda ba yung camera? Hindi. Okay? For less than 3,000 pesos na smartphone, hindi dapat tayo nag-expect ng magandang camera. So, hindi siya magandang camera. Okay siya for like taking pictures lang, no? Kung meron kang kailangan picturean, meron kang kailangan videohan, pero pag in terms of quality, hindi mo mahanap yun dito. Sa screen naman, this is only 720p, but this is 90Hz. Okay? Ang 90Hz, makikita mo na yan sa mga mid-end, high-end na flagship phones. Ito, less than 3,000 pesos, meron ka ng 90Hz. Pero in terms of screen quality, screen brightness, okay lang, no? Hindi siya ganun kaganda, honestly. Makikita mo pag tinignan mo siya side by side, medyo may pagka-glow, and hindi siya ganun ka-liwanag. I think what's nice about this phone is marami siyang features para sa budget phone, no? Meron siyang fingerprint unlock, meron siyang face unlock, meron siyang over, I think, 5,000 mAh na battery, so sobrang taas nun. Meron din siyang 4G, 3G, 2G, dual SIM, micro SD card, pwede rin. So in terms of feature, pack na pack to for a budget phone. I think as a daily phone, pwede to kasi pwede mo naman gawin lahat eh. No? Pwede ka mag-Facebook, TikTok, Instagram, basta lahat yan, nasa light version app ka lang. No? Huwag kang gagamit ng full version ng Facebook. Kailangan TikTok Lite lang gamitin mo. Kasi may mga pre-installed na social apps na dito na naka-light version lang siya. Even yung Android mo is Android Go. Ang Android Go is a light version ng Android. Bakit? Kasi syempre, hindi naman ganun kabilis yung processor mo. So, kailangan medyo optimize yung mga files mo, yung mga apps mo dito. That's why karamihan ay light version lang. Pero halos wala naman siya masyadong difference kung compare mo siya sa full version ng TikTok or sa light version ng TikTok. Ang importante is nakakapag-TikTok ka, nakakapag-Facebook ka, nakakapag-Messenger ka, lahat-lahat. Basically, lahat ng mga araw-araw na ginagawa sa buhay natin sa cellphone natin ay magagawa mo rin dito for less than 3,000 pesos. Basta wag lang kayo mag-expect na makakapag-gaming kayo dito, walang lag, walang delay, kasi expected yun sa mga ganitong klaseng phone. Ang importante, nagagawa mo lahat ng mga dapat mong gawin or mga pwede mong gawin sa isang smartphone. So if interested ka dito sa phone na to, lilive ka na link dito sa lower left. So meron siyang iba-ibang variants, may mas pataas yung memory, 64, 128, 256, and even mas pataas pa ata yung RAM. So depende yan sa budget mo.